What's up mga idolo? For today's video, we're gonna talk about auto filter. Basic troubleshoot lang tayo dito kasi natapos na natin yung working principle nito eh. Sa mga di pa nakapanood, ito i-search nyo lang to. So let's start. Kapag may mga maintenance na ginagawa sa auto filter natin, ang usually na ginagawa natin is pinapalitan natin ng candle filter sa loob ng mga chamber, di ba? Or di kaya kapag may pressure differential alarm, kikita nyo yung pula na yan. So kapag nagiging 50% na, ibig sabihin kailangan na tayo magpalit ng candle filter. Sa candle filter natin, makikita natin yung part number niya. So iba yung sa fuel oil, iba yung sa lube oil, at iba din yung sa bypass. Ang normal na ginagawa is chine-check talaga sa manual kung tama ba yung filter na gagamitin natin kasi bawal magkabaliktad-baliktad yan. Iba kasi yung micron sa lube oil at iba din yung micron sa fuel oil. So ito yung drawing ng auto filter natin. So ito yung auto filter, ito yung motor, ito yung mga chamber, at nasa loob niyan is ito yung mga filter. So normally ang ginagawa natin is pinapalitan natin yung candle filter, di ba? Pero dapat talaga it's a good practice na etong float na to is tinatanggal natin at linilisan natin yung chamber sa loob. Ang purpose ng float na to is ito yung automatic vent. Ganito kasi yung mangyayari dyan. So kapag i-service na natin yung auto filter natin, so mag-fill up na yung chamber, di ba? Kapag nag-fill up na yung chamber, yung hangin na na-trap dito is marirelease. So pinapalitan ng oil, di ba? Yung hangin na na-release dito is dito yan dadaan sa chamber na ito. So dito sa chamber na to, dito siya mag-i-exit sa maliit na butas. Meron kasi itong maliit na butas dito eh. Dito banda. So lalabas yung hangin dito, tapos dito sa linyadang ito. So kapag nag-filling hanggang sa oil, fuel oil o di kaya lube oil na yung pupunta dito, itong float na to is iangat niya. Kapag naangat na yung float, meron niyang rubber dito, tapos isisirado niya yung maliit na butas na to. So it means vented na. Wala nang hangin sa loob ng chamber natin. Ngayon, ang common problem, especially sa fuel oil auto filter natin, is itong chamber na to nababarado. So meron mga sludge. Itong hole na to, itong maliit na butas, barado. So kapag nagbarado yan, wala na siyang vent. Ang mangyayari, kapag i-service nyo ulit, mabilis lang mag-alarma, pressure differential alarm. So kapag nag-alarma ulit, yung iba is ibibigay yung blame doon sa mga ratings kasi daw hindi nilinisan ng maayos o di kaya yung number ng candle is mali. So nagkabaliktad. So ang problema lang talaga dyan is dito. Itong chamber na to is clog na, kailangan ng linisan, o di kaya itong butas na ito, malit na butas is choke. So wala nang venting na nangyayari, no. Ito yung actual niya. So ito yung motor. Ito naman banda, dito yung makikita yung float. Sa pagtanggal, syempre dapat naka-isolate. So tanggalan nyo lang yung mga fittings na yan at yung mga nut na yan. So aside sa float, itong linyada na to, pwede din itong magbara. So dapat din tinatanggal yan at chine-check, binubugahan ng hangin kung clear ba. So yun lang. Bye-bye!